mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sabi nila, may mga gabing sadyang ginawa para baguhin ang takbo ng buhay ng isang tao. Isang gabi na hindi mo inaasahan, ngunit habang buhay mong dadalhin. Ganito ang nangyari sa akin sa piling na Ate Susan. Isang karanasang nag-iwan ng tanong sa aking isipan, kung tama ba o mali. Pero hindi ko magagawang pagsisihan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nathan. 21 anyos. Sa totoo lang, ako yung tipo ng lalaki na laging tahimik lang. May pagkatorpe at mahiyain. Kaya naman sa edad kong ito, pitpit ko pa rin ang titulong No Girlfriend Since Birth. Sa tuwing may kaharap kasi kong babae, ay tila nabubulol ang aking dila at nawawala ang lahat ng sasabihin ko. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang sarili kong puso, na daig pa ang tambol sa lakas at bilis ng kabog. Pero sa kabila ng pagiging mailap ko sa mundo ng pag-ibig, may isang karanasan akong hindi ko malilimutan. Ito ang kwentong kailanman ay hindi ko inakalang itatadhana sa isang tulad ko. Isang pangyayaring nagpabago sa pananaw ko sa lahat. Nagsimula ang lahat nang mapadpad kami sa bago naming barangay. Dahil sa trabaho ni Papa ay kinailangan naming lumipat ng lugar. At doon ko nakilala ang naging best friend kong si Neo. Siya ang naging unang kaibigan ko doon. At kalaunan ay naging parang kapatid na rin ang turingan namin. Isang kanto lang ang layo ng aming bahay. Kung kaya't halos araw-araw ay sa kanila ko tumatambay. At katulad ko, ay pareho rin kasing may trabaho ang kanyang mga magulang. Kaya naman, madali kaming nagkalapit at nagkasundo nito. Hanggang sa, halos sa bahay na nga nila ako tumira. Ang araw-araw namin ay umiikot lang sa simple at masayang routine. Nakatutok sa mga cellphone. Nagpapalipas ng oras sa paglalaro. At nagtatawanan hanggang sa hindi na namin namamalayan ang oras. Dahil naman sa dalas ng pagtambay ko sa kanila, naging pamilya na rin ang turing sa akin ng kanyang mga magulang. Sa katunayan ay kilala ko na nga ang bawat sulok ng kanilang bahay at ang kwento ng bawat miyembro ng kanilang pamilya, maliban sa isa. Madalas namang mabanggit ni Neo ang kanyang Ate Susan. At sa tuwing nagkikwento siya, tila isang misteryo tuloy si Ate Susan para sa akin. Sabi niya, matagal na daw itong nagtatrabaho bilang OFW sa Qatar. At maraming taon na rin hindi nakakapagbakasyon sa Pilipinas. Kaya naman sa loob ng mahabang panahon, si Ate Susan ay nanatiling isang anino lang sa aking pandinig. Alam ko ang kanyang pangalan. Alam ko ang kanyang mga sakripisyo sa ibang bansa. Pero kahit isang beses ay hindi ko pa nasisilayan ang kanyang mukha. Kahit sa litrato man lang. Subalit hindi ko akalain na ang aninong ito na madalas lang naming napag-uusapan ni Neo habang kami ay naglalaro ay siya palang magdadala ng isang karanasang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Para sa akin, si Ate Susan ay isa lang ate ng tropa. Malayo ang agwat ng edad nito sa amin, dahil nasa 31 anyos na siya. At lalong malayo ang distansya namin, dahil nasa ibang bansa siya. Pero sabi nga nila, ang tadhana ay mahilig maglaro. Isang gabi, habang masaya kaming nagtatawanan sa gitna ng inuman at usok ng sigarilyo, hindi namin alam
na may isang sorpresang paparating na babago sa takbo ng buhay ko. Ang Ate Susan na sa kwento ko lang nakilala ay biglang magiging totoo sa harap ng aking mga mata. Habang nasa kasarapan kami ng kwentuhan ni Neo, biglang tumigil ang isang puting van sa tapat ng gate nila. Nung una ay nagkatinginan pa kami. Nagpakiramdaman kung may inaasahan ba kaming bisita ng oras na yon. Pero bago pa kami makatayo, bumukas ang pinto ng sasakyan at isang babaeng may bitbit na mga maleta ang bumaba. Surprise! Sigaw niya habang malapad ang ngiti. Literal na nalaglag ang panga ni Neo. Ate Susan! Yun na pala yun. Ang Ate Susan na dati ay naririnig ko lang sa mga kwento. Ang Ate Susan na nasa Qatar dapat. Pero nung mga oras na yon ay narito na sa harap namin. Sa totoo lang, para akong na-estatwa nun sa aking kinauupuan. Kung sa kwento kasi ay tila anino lang siya, sa personal ay ibang-iba ang dating niya para sa akin. Kahit kasi halatang pagod ito sa biyahe, hindi pa rin maitatago ang ganda niya na mas lalong naging sophisticada dahil sa pananatili sa ibang bansa. Dahil naman sa likas kong pagiging torpe, hindi ko alam kung saan ba ako titingin. Pero nang nagtama ang paningin naming dalawa, parang bigla na lang huminto ang mundo ko. Binati niya ako ng isang matamis na ngiti. Isang ngiting hindi ko inakalang magiging simula ng isang gulo sa isip at puso ko. Kaibigan mo, Neo? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Doon na nag-umpisa ang kaba na hindi ko maipaliwanag. Kung dati, naririnig ko lang ang pangalan niya bilang ate ng kaibigan ko. Ngayon ay nasa harap ko na siya. At sa bawat kilos niya, tila ba may kakaibang lakas na humihila sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko kayang takasan. Agad na tumayo si Neo para tulungan ang ate niya sa mga bagahe. Habang ako naman ay nanatiling nakapako sa aking kinauupuan. Gusto kong tumulong. Gusto kong magpakitang gilas. Pero ang mga paa ko ay tila nabaon sa semento. Ang matinding kaba na laging pumabalot sa akin kapag may babaeng kaharap ay mas lalong tumindi. Dahil ang kaharap ko ngayon ay hindi lang basta babae, kundi ang ate ng tropa ko na punong-puno ng aura at ganda. Nathan, tulungan mo naman kami rito. Huwag kang tumunganga lang dyan. Biro ni Neo na siyang nagpabalik sa aking wisyo. Kaya naman, nagmadali akong lumapit. Sa sobrang taranta ko, muntik pa akong madula sa basang sahig, malapit sa pinag-iinuman namin. Narinig ko naman ang mahinang tawa ni Ate Susan. Hindi iyon tawang nangungutya, kundi isang malambing na hagikik na lalong nagpamula sa aking mga pisngi. Dahan-dahan lang, Nathan. Baka maunahan ka pa ng maleta ko sa pagbagsak. Biro niya habang inaabot sa akin ang isang mabigat na bag. Nang magdikit ang aming mga daliri sa pag-abot ko ng maleta, parang may kuryenteng gumapang sa buong braso ko. Sige po, Ate Susan. Ako na po rito. Nauutal kong sagot, habang pilit na iniiwas ang aking paningin. Dinala namin ang mga gamit niya sa loob ng bahay. Punong-puno ng saya ang paligid. Yakapan, kwentuhan, at mga pasalubong na galing sa Qatar. Pero sa gitna ng ingay ng pamilya nila, ang atensyon ko ay nakatutok lang kay Ate Susan. Lalo na nang dumaan siya sa harap ko. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila humalo sa hangin. Amoy mamahalin, amoy tagumpay,
at isang amoy na alam kong hindi na mawawala sa alaala ko. Nung gabing yun, hindi na ako nakatutok sa nilalaro naming Mobile Legends. Kahit hawak ko pa ang phone ko, ang isip ko ay lumilipad sa bawat kilos ni Ate Susan sa kusina, habang naghahanda siya ng kaunting salo-salo para sa kanyang pagdating. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang kwentong kailanman ay hindi ko pinalak isulat, pero kusang itinadhana ng pagkakataon. Paglipas ng ilang oras, natapos na ang ingay ng salubong. Nakatulog na ang mga magulang ni Neo, at kahit si Neo mismo ay nakatulog na sa sofa dahil sa dami ng nainom namin kanina. Pero ako, heto, dilat na dilat pa rin ang mga mata. Pinilit kong magpaalam na uuwi na, pero pinigilan ako ni Ate Susan. Gabi na, Nathan. Dito ka na muna tumuloy sa guest room o sa tabi ni Neo. Baka mapaano ka pa sa labas, madilim na sa kalsada. Mahinahon niyang sabi, habang nagliligpit ng mga pinagkainan sa kusina. Dahil torpe at hindi makahindi, tumango na lang ako. Pero bago matulog ay tumulong muna ako sa pagliligpit, para naman hindi ako magmukhang palamunin lang. Habang naghuhugas ako ng baso, tumayo si Ate Susan sa tabi ko para ilagay ang mga natirang pagkain sa ref. Dahil naman maliit lang ang space ng kusina nila, ay halos magkadikit na ang aming mga balikat. Kaya naman nung mga sandaling iyon, ay para bang napako na lang ako sa aking kinatatayuan, habang ang aking dibdib ay kumakabog sa kaba. Nathan, nakakahiya naman sa'yo. Ikaw pa ang naghugas niyan. Pagbasag niya sa katahimikan. Okay lang po, ate. Sanay naman ako sa mga ganitong trabaho. Tsaka isa pa, dapat nga po nagpapahinga na kayo. Kayo nga po ang pagod sa biyahe. Sagot ko naman nang hindi tumitingin sa kanya. Bigla siyang huminto at humarap sa akin. Nathan, 21 ka na, di ba? Sabi ni Neo, wala ka pa raw nagiging girlfriend. Totoo ba? Gulat kong tanong niya. Noong mga sandali namang yon ay para bang gumuho ang mundo ko sa tanong niyang yon. Para tuloy gusto ko na lang lamunin noon ng lupa sa tindi ng hiyang naramdaman ko. Hindi ko naman kasi lubos akalain na pati ang bagay na yon ay magagawa pang ikwento ni Neo sa kanyang kapatid. Opo. Mahiyain po kasi talaga ako pagdating sa mga babae. Anya ako na lang dito. Tumawa siya ng mahina at hinawakan ang aking braso. Sayang naman, sa gwapo mong yan. Siguro, kailangan mo lang ng tamang magtuturo sa'yo. Wika pa nito. Hindi ko naman alam kung biro lang niya yon o may iba pang kahulugan ang sinabi niya. Pero ang tingin niya sa akin nung sandaling yon ay tila kakaiba. Hindi tulad ng tingin ng isang ate sa kaibigan ng kapatid niya. Mas malalim, mas mapang-akit. Doon ko tuloy naramdaman na ang bakasyong ito ni Ate Susan ay hindi lang basta pag-uwi mula sa ibang bansa. Kundi ito ang gabi na naramdaman kong ang pagiging torpe ko ay unti-unting tinutunaw ng isang babaeng dati ay anino lang sa aking pandinig. Natahimik ako ng ilang sandali. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mahinang huni ng electric fan sa sala at ang malalim na paghinga ni Neo na himbing sa pagkakatulog. Sa sobrang lapit ni Ate Susan, amoy na amoy ko ang bango ng balat niya.
Isang halimuyak na tila humahalo sa malamig na simoy ng hangin ng madaling araw. "Oh, bakit ka natigilan? Sige na, Nathan, magpahinga ka na. Pakigising na rin si Neo para tabi na kayo sa kwarto niya." Wika nito na siyang nagpabalik ng wisyo ko. Kaagad naman akong sumunod dito. Dahan-dahan akong lumapit kay Neo. Pilit na iwinawaksi ang kaba at ang kakaibang amoy ng pabango ni Ate Susan na tila kumapit na rin yata sa aking sistema. Bawat takbang ko ay mabigat. Tila ba ayaw pang humiwalay ng diwa ko sa sandaling yun sa sala. "Neo, Neo, gising!" Mahinang tapik ko sa balikat niya. Sapat lang para magising siya nang hindi na bulabog ang buong bahay. Bahagya siyang umungol at nag-inat bago dahang-dahang imulat ang mga mata. Sa gitna ng antok, tiningnan niya ako ng may pagtataka. "Oh, Nathan, anong oras na ba?" "Madaling araw na. Sabi ng ate mo, doon na tayo sa kwarto mo magtuloy ng tulog." Sagot ko, habang iniiwas ang tingin kay Ate Susan na alam kong nakamasid pa rin sa amin. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng mabilis sa puso ko nang tumayo si Neo at pasuray-suray na naglakad patungo sa silid. Sumunod ako sa kanya, pero bago pumasok, hindi ko napigilang lumingon sa huling pagkakataon. Nandun pa rin si Ate Susan, nakatayo sa anino ng liwanag. May mga matang tila may ibig ipahiwatig na hindi ko pa kayang bigyan ng kahulugan. Pagpasok naman namin sa kwarto, agad na bumagsak si Neo sa kama at muling nakatulog. Pero ako, heto, nakahiga sa tabi niya. Pero dilat na dilat pa rin ang mga mata sa dilim. Ang bawat salita kasi ni Ate Susan kanina at ang tanong na nagpaguho sa mundo ko ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ko. Kaya naman, hindi ko tuloy nun maiwasang mapaisip na baka ang akala ni Ate Susan ay kaya wala pa akong nagiging girlfriend ay dahil may puso akong babae. Ang isiping yon ang tila mas nagpabigat sa idibdib ko. Sa bawat pag-ikot ko sa higaan, tila naririnig ko ang mapang-asar na tawa ni Neo sa aking guni-guni. Na baka sa dami ng naibahagi niya tungkol sa akin, ay maling impresyon ang nabuo sa isipan ng kanyang kapatid. Hanggang sa kinabukasan ay maaga akong gumising. Kahit na tila hindi naman ako dinalaw ng mahimbing na tulog. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Neo na hanggang ngayon ay nakangapa at sarap na sarap sa pagtulog. Noong mga oras namang yon ay tahimik pa ang buong bahay. Tanging ang huni lang ng mga ibon sa labas ang maririnig. Paglabas ko naman ng kwarto ay nakita ko si Tita Mildred sa kusina, ang mama ni Neo, na abalang naghahanda ng almusal. Bahagya pa akong nagulat dahil akala ko ay si Ate Susan ang madadatnan ko. Base na rin sa mga pangyayari kagabi. "Oh, Nathan, ang aga mo naman yatang nagising." Bati ni Tita Mildred nang mapansin ako. Umiti siya ng bahagya habang naglalagay ng sinangag sa malaking mangkok. "Baka si Neo, mamaya pa ang gising nun. Nalasing yata eh." Anya pa nito. "Oo nga po, tita." Maikli ko namang sagot. At pagkatapos ay nagpaalam na rin ako dahil baka ako hinihintay na rin ako nila mama. Hindi naman ako pinigilan pa ni Tita Mildred. Sa halip ay hinatid niya ako ng ngiti at ipinagbilin na ikumusta ko na lang daw siya sa aking mga magulang. Sakto naman nung natatnan ko si Mama na naghahanda na rin ng mesa.
Nagulat pa nga ito nang makita kong pumasok sa pinto. Dahil ang akala pala nila ni Papa ay nasa loob lang ako ng aking kwarto at mahimbing pang natutulog. Kaya naman, sa halip na almusal ang bumungad sa akin, isang matinding sermon ang agad kong sinalubong mula kay Mama. Simula noon ay hindi na muna ako nagpunta kina Neo. Hanggat maaari kasi ay umiiwas muna rin ako dahil sariwa pa sa isip ko ang hiyang naramdaman ko sa harap ng kanyang ate. Ang tanging idinadahilan ko na lang tuwing magyayaya si Neo ay may ipinagagawa sa akin sila Mama na hindi pwedeng iwanan. Kaya naman, kahit paulit-ulit ang pag-aya at pangungulit ni Neo sa text, nanindigan ako sa aking pag-iwas. Pakiramdam mo kasi, kapag tumapak uli ako sa bahay nila, ay sasalubungin ako ng mapanuksong ngiti ni Ate Susan. Isang ngiting tila nagpapaalala sa akin na alam niya ang aking mga lihim na takot at pagkatao. Subalit kahit ano namang gawing iwas ko, ay hindi ko pa rin pala matitiis na hindi puntahan si Neo. Lalo na nga't imbitado ako nito sa debut niya. Isang malaking selebrasyon iyon para sa kanya. At bilang pinakamatalik niyang kaibigan, alam kong hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong yun. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay muli kaming magkakaharap ni Ate Susan. Habang papalapit naman ang araw ng handaan, mas lalong tumitindi ang ligalig sa loob ko. Nagkahalo ang pananabik para kay Neo at ang matinding kaba para sa sarili ko. Naisip ko, siguro naman magiging abala ang lahat sa party. Kaya baka sakaling hindi na ako masyadong mapansin ni Ate Susan. Kaya nung gabi ng debut, siniguro kong maayos ang suot ko. Gusto ko kasing ipakita na hindi ako ang malambot o torpeng Neita na iniisip niya, na kaya kong magdala ng sarili sa harap ng maraming tao. Pero pagtapak ko pa lang sa labas ng gate ni Neo, tila bumalik agad ang panginginig ng mga tuhod ko. Gayunpaman, sa kabila ng kabang aking nararamdaman noon, ay mas pinili ko pa rin magpakatatag at ituwid ang aking tayo. Huminga ko ng malalim. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Alam kong ito na ang pagkakataon para baguhin ang tingin niya sa akin. Ang bahay nila Neo ay punong-puno ng dekorasyon, ilaw at ingay ng mga bisita. Nang makita ako ni Neo ay agad naman ako nitong sinalubong. Nabihis na bihis at bakas ang saya sa mukha. Nathan, buti naman nakarating ka na. Akala ko magdadahilan ka na naman eh. Bati niya, sabay akbay sa akin. Ngunit sa gitna ng pag-uusap namin, nahagip ng paningin ko si Ate Susan sa kabilang dulo ng bakuran. Nakasuot siya ng isang eleganteng damit na lalong nakpatingkad sa kanyang ganda. Hawak niya ang isang tray ng inumin at nakikipagtawanan sa mga bisita. Pero tila may kung anong radar ang mga mata niya dahil bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baso. Tila nag-aalay ng isang toast. At muling sumilay ang pamilyar na mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling yon, alam kong hindi ako makakatakas sa gabing to. Ang debut ni Neo ay magiging simula ng isang bagong kamanata na hindi ko alam kung handa na ba akong harapin. Hanggang sa hindi nagtagal ay nagsimula na ang selebrasyon ng kaarawan ni Neo. Nung una, akala ko ay isa lamang itong simpleng salo-salo, gaya ng mga nagdaang taon. Ngunit nang marinig ko ang boses ng MC, doon ko napagtanto na mali ako.
na ang gabing yon ay hindi lang basta pagtitipon o karaniwang inuman sa tapat ng bahay. Isa itong formal na pagdiriwang na dumaan sa masusing paghahanda. Mula sa ayos ng entablado hanggang sa kislap ng mga ilaw, bakas ang bigat ng okasyon. Kaya nang magsimula ng magbigay ng mensahe at hiling ang mga malalapit niyang kamag-anak, tila mas lalong binalot ng kaba ang aking dibdib. Sa bawat salitang binibitawan nila, lalong tumitindi ang pakiramdam ko na kailangan kong panindigan ang bawat hakbang ko ngayong gabi. Ang Nathan na kaharap nila ngayon ay hindi na pwedeng maging anino lang sa gilid. Kaya naman ang tawagin ang pangalan ko para magbigay ng mensahe kay Neo, lakas loob akong tumayo at nagsalita sa harap ng maraming tao. Sa sandaling yon, hindi ko hinayaang kainin ako ng kaba. Nagawa kong ipahayag ang aking mensahe ng maayos at may paninindigan. Pagkatapos nun, ay tila ako nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin ang formal na programa. Kaya nagsimula ng magsikainan ang mga bisita. Kaya naman, niyayaan na rin ako ni Neo upang makiisa na rin ako sa kanila at kumuha ng pagkain. Ngunit pagkatapos namin kumain, hindi niya ako basta-basta hinayaang umuwi. Pinigilan niya ako at sinabing hindi pa tapos ang gabi dahil mag-iinuman pa raw kaming magkakaibigan. Wala naman akong nagawa nun kundi pagbigyan rin ito. Lalo na't siya pa mismo ang nagpaalam kina mama. Kaya naman nung gabing iyon ay naramdaman ko ang kakaibang timpla ng hangin. Habang ang ibang mga bisita ay unti-unti nang nagpapaalam, kami namang magkakaibigan ay nagtipon-tipon sa isang mas liblib at mas malamig na bahagi ng hardin. Habang lumalalim ang gabi at dumarami ang baso ng alak na nauubos, unti-unti na ring lumalabas ang ingay ng aking mga kaibigan. Sa gitna ng tawanan at kantsawan ng tropa, napansin ko ang paglapit na Ate Susan. May dala siyang bagong set ng pulutan at isa pang bote. Pero ang mga mata niya ay diretso sa akin. Tila kanina pa niya ako pinagmamasdan. Neo, huwag kayong masyadong magpakalasing ha? Anya nito. Oo ate, chill lang kami. Sagot ni Neo, sabay tawa, bago muling ibinaling ang atensyon sa amin. Nang maubos naman ang huling bote ng alak, isa-isa na rin nagpaalam ang aming mga tropa. Samantalang si Neo naman ay halos hindi na rin makatayo sa sobrang kalasingan. Kung kaya't minabuti kong alalayan na siya at ihatid sa loob ng kanilang bahay. Mabigat ang kanyang pagkakasandal sa balikat ko. At bawat hakbang namin patungo sa kanyang silid ay puno ng pag-iingat para hindi kami makalikha ng ingay. Nang mailapag ko na ng maayos si Neo sa kanyang kama, dahan-dahan akong lumabas ng silid para sana tuluyan ng umuwi. Ngunit paghakbang ko pa lang sa pasilyo, hindi ko inaasahang gising pa rin pala si Ate Susan. Nakasandal siya sa pader. Tila kanina pa nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon na kaming dalawa naman ang magkausap ng walang nakakakita. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng hallway, lalong naging misteryoso ang kanyang tingin. Uuwi ka na agad? Mahina niyang tanong. Ang boses ay tila isang bulong na nagpadala ng kilabot sa aking katawan. Opo. Agad kong sagot na bakas ang kaba sa boses. Napangiti siya ng bahagya habang nakatitig sa akin. Mamaya ka na umuwi. Magkwentuhan muna tayo. Tara sa terrace. May isang bote pa doon. Anya naman ito.
Hindi naman ako nakatanggi sa kanya, kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod. Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na tila humahalo sa katahimikan ng gabi at nagbibigay ng kakaibang kilabot sa aking balat. Siya nga pala, curious lang ako. Panimula niya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng malalim sa akin. Bakit nga ba hanggang ngayon wala ka pang girlfriend? Sa ayos mong yan, imposibleng walang nagkakagusto sa'yo. Napatigil ako. Hindi ko inaasahan ang tanong niyang yon. At naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Kasi ho. Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy. Nahihiya po kasi kung manligaw. Natatakot ako. Takot akong mabasted. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ba magsisimula. Matapat kong sabi. Tinitigan niya ako na tila ba sinusubukan niyang unawain ang buo kong pagkatao. Never ka ba talagang nagkaroon? Tanong niya ulit sa mas nakakaakit na tono. Umiling ako bilang tugon. Wala po. Kahit nga po first kiss, wala pa rin. Pag-amin ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun nasabi sa kanya. Pero nang mabitawan ko ang mga salitang yon, tila gumaan ang pakiramdam ko. Sa aming magtotropa, ako na lang talaga ang natitirang walang karanasan pagdating sa ganitong mga bagay. Nang marinig niya ang huling sinabi ko, huminto siya sa pagtungga ng alak at saka tinitigan ako ng mas malalim. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ko ang banayad na bango ng kanyang pabango. Talaga? Wala pa? Bulong niya. Ang boses ay may halong panunukso, pero may kasama ring kakaibang seryosong tono. Hindi na ako nakapagsalita. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang lakas ng pintig ng sarili kong puso sa loob ng tahimik na terrace. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahang-dahang hinawakan ang aking baba. Pilit na itinatapat ang aking paningin sa kanyang mga mata. Masyado kang tensyonado, Nathan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila haplos na nagpapanginig sa aking kalamnan. Sabi mo, takot kang mabasted? Pero paano kung hindi mo namang kailangang manligaw? Lalong lumapit ang kanyang mukha sa akin, hanggang sa maramdaman ko na ang mainit niyang hininga. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang mga mata ni Ate Susan ay tila nagniningning sa panunukso at pangaakit. Ang kamay niyang nakahawak sa aking baba ay dahang-dahang gumapang patungo sa aking bato. Marahang hinihila ko palapit sa kanya. Sabi mo, wala ka pang first kiss, diba? Pag-uulit niya, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko na nagawang sumagot dahil sa isang iglap, naramdaman ko na ang lambot ng kanyang mga labi na dumampi sa akin. Nung una ay tila nagulat ang aking buong pagkatao. Isang sandali ng pagsusuri kung panaginip ba ito o totoo. Pero nang mas lalo niyang hinaluan ng tamis at lalim ang bawat pagdampi, unti-unti akong bumigay. Ang kaba na kanina pa bumabalot sa akin ay napalitan ng init na nananalaytay sa aking mga ugat. Itinapon ko na ang lahat ng pag-aalinlangan. Ang aking mga kamay na kanina ay nanginginig, ay kusang humanap ng pwesto sa kanyang bewang. Hinihila siya ng mas malapit pa, hanggang sa wala ng puwang sa pagitan naming dalawa. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paglapat ng kanyang mga labi sa akin, kasabay ng pag-akay niya sa akin sa kanyang kwarto. Nung una, ay tila tumikil ang mundo ko sa gulat. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ko, na
sa kalaunan ay naging isang nag-aapoy na init. Hindi ko alam kung paano tumugon. Pero ang dahan-dahan at mapang-akit na paggalaw niya ay tila nagturo sa akin kung ano ang dapat gawin. Dahang-dahang gumapang ang kanyang mga kamay mula sa aking batok, patungo sa aking mga balikat. Habang ang bawat halik niya ay nagiging mas mapusok at mas malalim. Ramdam ko ang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang pakiramdam na bago sa akin. Pero tila ba noon ko pa hinahanap. Ang bawat haplos niya ay tila isang gabay. Tinuturuan ako kung paano tumugon sa bawat galaw niya. Huwag kang matakot, bulong niya. Ang boses ay puno ng pangunawa at pagnanasa. Dito, sa pagitan nating dalawa, walang humusga sa'yo. Sa mga sandaling yon, ang aking pagiging torpe ay tuluyan ng naglaho. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang baywang. Inilalapit siya ng husto sa akin na tila ayaw ko na siyang pakawalan. At nung gabing yon, tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa. Isang karanasan na hindi ko na makakalimutan habang buhay. Nang matapos ang namagitan sa amin, alam kong hindi na ako babalik sa dating ako. Paglabas ko ng kwarto niya, makalipas ang ilang sandali, tahimik pa rin ang buong bahay. Si Neo, tulog na tulog pa rin sa kanyang kwarto. Walang kamalay-malay. Pero ako, habang naglalakad pa uwi, ramdam ko ang bigat at kaibahan ng pakiramdam ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Tama ba ang ginawa namin? Hindi naman kami magkasintahan. Pero hindi ko maikakaila na nagustuhan ko rin ang ginawa namin ni Ate Susan. Hanggang sa isang linggo ang lumipas bago kami muling nagkita ni Ate Susan. Sa totoo lang kasi, ay dahil sa nangyari sa aming dalawa ay para bang hindi ko alam kung paano ko pa siya pakikiharapan. Sapagkat sa tuwing naiisip ko ang namagitan sa amin, ay para bang inuusig ako ng aking konsensya. Ngunit nang malaman kong aalis na pala siya kinabukasan, ay doon ako nagpasyang pumunta kay Neo. Nang sa ganon ay kahit papano, makapagpaalam din ako sa ate niya. Pero syempre, bago pumunta sa kanila ay tinext ko muna si Neo kung nandoon ba siya. Sakto namang nasa bahay nga raw ito at tinutulungan si Ate Susan na mag-empake. Kaya naman kaagad na rin akong nagpunta doon. At pagdating ko sa kanila, nakita kong mag-isa lang naman na nag-aayos si Ate Susan ng kanyang mga gamit sa sala. At nang makita ko nito, ay napahinto pa siya sa kanyang ginagawa, sabay tingin sa akin. Isang tingin puno ng kahulugan, ngunit kalmado. O Nathan, wala si Neo eh. Inutusan kong bumili ng gamot sa bayan. Anya nito sa akin na may tipid ng ngiti. Ganun po ba? Actually, hindi lang naman po siya ang ipinunta ko rito. Nabalitaan ko kasing babalik na raw po kayo sa Qatar. Kaya heto, binilhan ko kayo ng pwede niyong ibaon. Tugon ko naman sa kanya. Napangiti naman si Ate Susan sa aking sinabi. Akala ko, hindi ka na magpapakita sa akin eh. Wika naman ito. Pasensya na po, pero hindi ko pala kayang hindi magpaalam sa'yo. Sagot ko, habang hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na rin po kung naging mailap ako nitong mga huling araw. Hindi ko lang kasi alam kung paano ka haharapin pagkatapos ng lahat. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kanyang haplos. Huwag kang humingi ng paumanhin. Ang gabing yon ay bahagi na ng nakaraan natin. Gusto ko, sa pag-alis ko, wala kang dalang bigat sa loob.
ituring mo yung isang alaala na magpapatatag sa'yo. Niyakap po siya ng mahigpit. Isang yakap na hindi na humihiling ng bukas, kundi isang yakap ng pasasalamat. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang tuluyang paglaya ng aking kalooban mula sa kalituhan. Naintindihan ko na may mga tao palang dadaan lang sa buhay natin para magmulat sa atin sa mundo. At pagkatapos ay kailangan na nating hayaang lumakad sila palayo. Mag-iingat ka doon, ate. Pabulong kong sabi. Ikaw rin, magpakabait ka at tuparin niyo ni Neo ang mga pangarap niyo. Huling piling niya habang dahang-dahang bumibitaw sa yakap ko. Pagkatapos ng tagpong iyon, ay naglakad na ako pa uwi habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Bukas, wala na siya sa bahay na yon at balik na naman ako sa dati kong routine. Pero alam ko sa sarili ko na may nagbago na. Ang takot at pag-aalinlangan na dati kong daladala ay napalitan na ng kumpiyansa at bagong pananaw. Sa huling paglingon ko kay Ate Susan, isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ko. Tapos na ang kabanatang ito. Ang lihim ng gabing iyon ay mananatili sa aming dalawa. Nakabaon sa puso ko habang patuloy akong naglalakad patungo sa sarili kong kinabukasan. Salamat sa mga aral, Ate Susan. Hanggang sa muling pagkikita.